So, good afternoon everyone. This is Group 3 and I'm one of a member and I will discuss the Nelson Mandela rules. So, Rule 51, searches shall not be used to harass, intimidate, or unnecessary intrude upon a personal privacy. So, ang paghanap daw sa bawat selda o bilangguan ay hindi dapat daanin sa haras o sa dahas na bagay. Rule number 52. Number 1, intrusive searches included strip and body cavity searches should be undertaken only if necessary. So, sa rule number 52, ang paghanap daw o paghahalongkat sa isang personalidad ay sinasagawa lamang kung talagang ito ay kinakailangan. Rule number 53, prisoners shall have access or be allowed to keep in their possession without access by the prison administration document relating to their legal proceeding. So, ang mga preso o bilangguan ay dapat magkaroon ng kalayaang panatilihin ang kanilang mga sariling pag-aari nang hindi pinipilit o pinapakailaman ng administrasyon ng bilangguan. Rule number 54, all person upon admission, every person shall be promptly provide with written information about. So, sa rule number 54, ang mga bagong pasok daw sa kulungan ay dapat bigyan ng alinsunod na impormasyon na nagkaugnay sa batas ng bilangguan. May karapatan ng bawat bilanggo na magkaroon ng malayang impormasyon at pag-access sa legal na PSO at kabilang sa pamamaraan para sa paggawa ng kahilingan o reklamo. Obligasyon ng mga preso na sumunod sa pagdidisiplina ng bilangguan. Rule number 55, the information referred to in Rule 54 shall be available in the most commonly used language in accordance with needs of the prison population. So sa rule number 55, dapat daw ang wikang ginagamit ay pangkaraniwang alinsunod sa pangangailangan ng populasyon ng bilangguan, kung saan ang isang bilanggo ay hindi marunong bumasa, magsulat, o gumawa ng alinmang impormasyon ay dapat ipaalam sa kanya ng pasalita, at kung ang isang bilanggo ay may kapansanan, dapat ibigay sa kanya ang paraang angkop sa kanilang pangangailangan. Rule number 56, every prisoner shall have the opportunity each day to make requests or complaints to the prison director or the prison staff member authorized to present him or her. So sa rule number 56, ang bawat bilanggo ay dapat magkaroon ng kalayaang humingi ng kahilingan o reklamo sa isang direktor. Ang bawat bilanggo daw ay dapat magkaroon at malayang makipag-usap sa mga opisyal o inspektor ng kulungan. Ang bawat bilanggo ay dapat pahintulutang gumawa ng kahilingan o reklamo tungkol sa kanyang pagtagal sa bilangguan ng walang halong palalakot o pagtatangka. Rule number 57, every request or complainant shall be promptly dealt with and replied to without delay. Ang bawat kahilingan daw ng isang bilanggo ay dapat matugunan kaagad at sagutin ng walang pagkakaantala. Ang bawat bilanggo ay dapat itrato ng tama at hindi dapat pagmalupitan ng hindi makatao o pagpaparusa ng hindi tama. Rule number 58, all prisoners shall be allowed under necessary supervision to communicate with their families and friends at regular intervals. So sa rule number 58 daw, ay ang mga bilanggo ay dapat pahintulutan na makipag-usap at makasalimula ang kanilang pamilya at mga kaibigan ng alin mga regular na paraan sa pamamagitan ng pagsusulat at sa pamamagitan ng pagbisita. Rule number 59, all prisoners shall be allocated to the extent possible to prison close to their homes or their places of social rehabilitation. Ang mga bilanggo daw ay dapat ilaan hanggat maaari sa mga kulungan na malapit sa kanilang mga tahanan o kanilang mga lugar. And lastly, rule number 60, admission of visitor to prisoner facility is contingent upon the visitor's consent to being searched.
ang pagpasok daw ng mga bisita sa pasilidad ng kulungan ay nakasalalay sa pagsasang-ayon ng direktor ng kulungan. Ang pagpasok ng mga bisita sa kanilang pamilya sa bilanggo ay hindi dapat lalagpas sa 52 hanggang 52. Yun lamang po. Thank you. Rule 60 number 1. Ang pagtanggap ng mga bisita sa pasilidad ng bilangguan ay nakadepende sa paintulot ng bisita na masuri siya. Tapos pwedeng bawiin ng bisita ang consent na pinirmahan niya anytime at maaaring tanggihan ng administrasyon ng prison facility ang pagpasok ng visitor. Number 2. Search and entry procedures para sa mga visitor hindi po dapat makakadelegate na feeling ng visitor na pinapahiya o napapahiya sila. And shall be governed by principles na hindi mas mababa sa proteksyon na nakasad pa doon sa Rules 50 to 52. At dapat iwasan din ang mga pagsusuri sa katawan at hindi po dapat ito i-apply sa mga bata. Rule 61 number 1. Ang mga prisoner ay dapat bigyan ng sapat na pagkakataon, oras at facilities to be visited by para may pag-ugnayan at may pagkonsulta sa isang legal na tagapayo ng kanilang sariling pinili o isang legal aid provider na hindi nadidelay. Ang mga pagkonsulta ay maaaring nangyari sa malapitan yung nakikita lang po sila at pero hindi narinig ng mga tauhan ng bilangguan or prison staff. Number 2. Ang mga bilanggong mamamayan ng mga estado na walang diplomatic o consular representation sa bansa at mga refugee o stateless. Section 62. Section 63. Ang mga bilanggo ay dapat na regular na may pabatid sa mga mas mahalagang balita sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga pahayagan, periodiko o special na publikasyon ng institusyon. Sa pamamagitan ng pagkinig sa mga wireless transmission, sa mga lecture o anumang katulad na paraan na autorisado o kontrolado ng administrasyon ng bilangguan. Rule 64. Bawat bilangguan ay dapat magkaroon ng isang library para sa paggamit ng lahat ng kategorya ng mga bilanggo, may sapat na kagamitan ng pampalibag at pampagtuturo. At ang mga bilanggo ay dapat na hikayatin na gawin buo ang paggamit nito. Rule 65. Kung ang bilangguan ay naglalaman ng sapat na bilang ng mga bilanggo ng parehong reliyon, isang representative ng reliyon iyon ang hirangin o aprobahan. Kung ang bilang ng mga bilanggo ay nagbibigay katwiran dito at paghihintulutan ng mga kondisyon, ang pagsasaayos ay dapat na nasa isang buong panahong batayan. Number 2. Ang isang representative na hinirang o inaprobahan sa ilalim ng talatawan ng tuntuning ito ay dapat pahintulutang magdaos sa mga regular na serbisyo at magbayad ng pastoral na pagbisita ng pribado sa mga bilanggo ng kanyang reliyon sa tamang panahon. Number 3. Ang pag-access sa isang representative na kinatawan ng anumang reliyon ay hindi dapat tinatanggihan ng sinumang prisoner. On the other hand, kung ang sinumang bilanggo ay tutol sa pagbisita ng sinumang kinatawan ng reliyon, ang kanyang pag-uugali ay dapat nirerespeto pa din. Rule 67. Ang lahat ng pera, mahalagang bagay, pananamit at iba pang epekto ng pagmamayari ng isang bilanggo na hindi siya pinapayagang panatilihin sa ilalim ng mga regulasyon ng bilangguan ay dapat ilagay sa isang safe custody. Ang inventory na pinaglalagyan ng gamit nito ay dapat may perma sa isang bilanggo at steps shall be taken to keep them in good condition. Number 2. Sa paglayan ng bilanggo, lahat ng ganitong mga artikulo at pera ay dapat ibalik sa kanya maliban na lamang kung siya ay nataasang gastusin ang pera o ipadalang anumang ari-arian palabas ng bilangguan o kung natuklasang kinakailangan sa pagkalusugang kadahilan na sirain ang anumang kasuotan. Ang bilanggo ay dapat pumirma ng resibo para sa mga artikulo at perang ibinabalik sa kanya. Number 3. Ang anumang pera o ari-arian na tanggap para sa isang bilanggo mula sa labas ay dapat trahedya na parehong paraan. Number 4. If a prisoner brings in any drugs or medicine, the physician or other qualified healthcare professionals shall decide what use shall be made of them. And Rule 68. Bawat bilanggo ay may karapatan at dapat bigyan ng kakayahan at paraan na agad na ipaalam
sa kanyang pamilya or any other person designated as a contact person tungkol sa kanyang pagkabilanggo. Paglipat sa ibang institusyon at anumang seryosong karamdaman o pinsala, ang pagbabahagi ng personal na impormasyon ng mga bilanggo ay saklaw ng pambansang batas. So, dito sa Rule 69, pag namatay daw yung isang prisoner, dapat ipaalam kaagad sa kamag-anak kung sino yung mga nasa list na yung mga dumadalaw na kamag-anak, yun yung unang-unang makakaalam ng lagay ng prisoner. For example, injury, or may sakit, or namatay na yung prisoner. At saka kung mag-request daw po yung prisoner na wag ipaalam sa asawa kung ano yung sitwasyon niya, dapat daw natin yung sundin. So, dito naman sa Rule 70, kung magkaroon daw ng malubhang sakit or namatay yung prisoner, dapat ipagbigay alam agad sa administrations or sa mga kamag-anak ng PDL o ng prisoner at payagan itong lumabas or ilabas na may kasamang escort or allowed pa sa may present na kamag-anak. So, sa Rule 71 naman daw ay dapat maimbestigahan agad yung cause of death ng prisoner or pagkawala o may injury ng PDL. Dapat malaman kung sino yung mga witnesses na sa ganong crime at ipaalam agad yun sa PDL. Sa Rule 72 naman dapat daw igalang ng admin ang labi ng namatay na prisoner at maibigay agad dito sa kamag-anak matapos ang investigasyon ng mga pangyayari. Sa Rule 73, kung makaalis ang PDL sa kulungan ng under ng mga circumstances na nagkasakit or namatay, dapat minimal or non-appearance sila sa publiko para maprotektahan ito sa mga tao na may tsansang mang-insulto o maging serious sa sitwasyon. Dapat walang delay at tapat yung mga proper ventilation at pag nag-transport ng PDL. Tsaka admin ang bahala pag nag-transport at mag-apply ito dapat sa lahat ng mga nasa same condition na PDL. Sa Rule 74 daw, maayos na personnel na dapat na hinahire ng admin para mapanatili pa rin ang mga integridad at dapat physically fit to work. Dapat may mga benefits yung mga employee lalo na sa mga work field nila. Sa Rule 75 naman, proper educational attainment para siguradong professional yung mga nagtatrabaho. Laging objective-based at evidence-based ang trabaho. Dapat continuous ang training ng mga employees para sa sure na may professional capacity to. Tsaka sa Rule 76 naman, yung mga important trainings in national legislation sa policies, provision sa interaction ng mga PDL at iba pang trabaho sa loob. Alam na mga rights at duties bilang employee na exposed sa PDL, security and safety at ang alam nilang sa first aid. Next naman po ay Rule 77. Lahat ng prison officer ay kailangan sa lahat ng pagkakataon kumilos ng naayon sa kanilang trabaho para maging isang ehemplo para sa mga prisoner. For example po, etong prison officer na to may hindi ginawang tama at ginaya netong nakakulong doon, iisipin po niya na okay lang yung ginawa, okay lang na gawin niya yun kasi nga ginawa po ng prison officer. Akala niya okay lang, kaya gagayahin niya yun. Kaya po dapat kumilos ang mga prison officer na ayon sa kanilang trabaho para maging isang ehemplo sila o guide ng mga nakakulong doon. Next naman po ay Rule 78. Hanggat maaari dapat ang mga kulungan ay mayroong sapat na bilang ng specialist para sa iba't ibang larangan na maaaring makatulong sa pag-aayos ng mga PDL sa loob ng kulungan. Kabilang dito ang mga psychiatrists, teachers, psychologists para makatulong na din to sa mga taong nakakulong doon. Next naman is Rule 79. Ang prison director ay dapat qualified para sa kanyang gawain, kabilang dito sa qualification ay ang character ability at may sapat na training experience.
Kailangan siya ay may dedicated full-time director at hindi part-time lamang ang trabaho. Ibig sabihin nito, kung meron pa siyang ibang trabaho, dapat iwan niya to at mag-focus siya para maging isang prison director. Next naman po ay Rule 80, dapat ang mga officer ng bilangguan ay nakakapagsalita ng ibang lengguwahe or meron dapat silang isang interpreter na nakakaintindi ng lahat ng lengguwahe ng nakakulong doon. Next naman po natin ay Rule 81, ang mga babae at lalaki sa kulungan ay dapat magkakahiwalay. For example, ang mga lalaking prisoner ay hindi dapat pumapasok sa pangbabae na kulungan. Depende na lang or maliban na lang kung sila ay may kasamang babaeng officer na pupunta doon sa loob. Next naman po ay Rule 82. Ang mga prison staff ay hindi dapat gumagamit ng excessive force sa mga prisoner except sa self-defense at sa mga tumatakas ng kulungan. Ang mga prison staff ay dapat may sapat na training para sa kanilang trabaho. Naman po ay Rule 83. Merong dapat dalawang two-fold system para sa pag-i-inspect ng prison at prison service. Ito ay ang internal at external. Ang internal ay gumagawa ng Central Prison Administration at ang external ay kinakandak ang independent body o regional body. Ay Rule 85. Ang lahat ng nagkakandak ng inspection at may kasamang written report na ibinibigay sa authorized person. I'm Maria Christine Joyce Bolo and I will be the reporter of Rule 86 to Rule 94. So first, we have Rule 86, the Nelson Mandela Rules. Dito, nakasaad dito is dapat na may mga nag-administer sa penal institution para malaman yung purpose at saka kailangan nilang gawin. So, what is penal institution? So, penal institution, this is a building where people kept as punishment for a crime o tinatawag natin kulungan in Tagalog. So, Rule 87. So, bago matapos yung makumpleto yung sentence, gumagawa ng paraan at saka paraan para ma-ensure yung mga unti-unting pagbabalik ng buhay ng isang prisoner sa lipunan. So, ginagawa nila ito para mag-fit in pa rin yung mga tawag natin sa community. So, sa Rule 88 naman, sa number 1 is yung treatment ng mga prisoner, hindi dapat bigyang diin yung kanilang pagkakaiwalay sa community. Kasi merong instances na porket prisoner sila, parang hindi na sila nagkakaroon ng karapatan sa community. Sa Rule 88, yung treatment ng mga prisoner dapat hindi bigyan diin yung kanilang pagkakaiwalay sa community. Merong dapat connection sa lahat ng prison social workers na naka-duty sa pag-maintain at pag-improve ng ating selda. So, sa Rule 89 naman, nire-require dito na magkaroon ng individualization of treatment para magkaroon ng flexible system classifying prisoner in group. So, dito naman, pinapaliwanag na sa prison ay hindi kailangan magbigay. Sa Rule 89 number 2 naman, dito naman pinapaliwanag na sa prison ay hindi kailangan magbigay ng parehong antas na seguridad sa bawat grupo. So, nakadepende yung dapat ibigay na seguridad ayon sa pangangailangan ng iba't ibang grupo. Tapos, sa number 3 naman, ng Rule 89, dito naman sinasabi na merong desirable number lang ang prisoner. Sa closed prison naman, hindi dapat lumalampas sa 500. Sa mga open prison naman, yung population ay dapat maliit lang. Sa number 4 naman is, pag mas madaming populasyon ng prisoner, mas mahirap i-maintain o hindi maibibigay yung maayos na pasilidad. So, sa Rule 90, sinasabi dito is, society dapat is hindi mag-e-end yung kanilang duty, hindi porket may na-release na isang prisoner. So, therefore, yung government or private agency is dapat capable na
mag-lend sa mga released prisoner ng efficient aftercare towards the lessening of prejudice against him or her toward his or social rehabilitation. Sa Rule 91 naman is, dito naman sinasabi is yung treatment ng person na nasistensyahan or yun yung mga prisoner is ang imprisonment ay dapat magkaroon ng purpose. So, habang nasa kulungan sila, dapat na ma-establish yung kanilang ma-establish or magiging daan or maglilid para maging law-abiding and self-supporting sila after nilang makalaya. Dito din sinasabi na yung treatment ay dapat mabibigyan sila ng encourage, also self-respect and sense of responsibility. Sa Rule 92 naman is, all appropriate means shall be used include na din yung religious care in the countries like education, vocational guidance, training, social casework, employment, counseling, physical development, and strengthening of moral character. So, in accordance in individual needs of each prisoner. So, sa Section 93 is, dapat separate yung mga prisoner by reason of their criminal record. So, hindi niya pwedeng pagsamahin lahat ng prisoner. For example, case ng murderer isasama sa case ng theft. Kasi mas mabigat yung konsistensya ng murderer sa theft. So, sa number 2 naman is, as much as possible, dapat separate yung section depende sa classes ng prisoner. So, Section 94 naman is, as soon as possible, after admission or pagkatapos ng pag-aaral ng personalidad ng bawat bilanggo, program of treatment shall be prepared para magkaroon ng knowledge obtained about sa individual need or capacity and disposition. Rule 95. Ito yung mga bilanggo na dapat gamutin para sa mga adaptation nila, yung mabuting pag-uugali at dapat ang iba't ibang paraan ng paggamot ay dapat itatag sa bawat bilangguan. Rule 96. Yung mga nasistensyang bilanggo ay magkakaroon sila ng pagkakataon na makapagtrabaho and actively participate in their rehabilitation. Sa Rule number 97 naman, pinapaliwanag lang na lamang ng mga dito is yung dapat gawin ng isang tao kapag nasa loob ng bilangguan, katulad ng no prisoner shall be required to work for personal or private benefits of any person, staff. Rule 97. Hanggat maaari, yung mga binibigyan ng task sa bilangguan dapat na mapanatili o dagdag ang kakayahan nila para sila ay kumita ng sapat. Number 2. Merong vocational training or career technical education program para sa mga prisoner para matuto sila at meron silang kakayahan kumita paglabas nila ng kulungan. Number 3. Lahat ng prisoner ay may karapatang pumili ng gusto nilang pasukang program o kung saan nila gusto magtrabaho. Rule 99. Ito yung mga pamamaraan ng trabaho sa bilangguan na dapat katulad o kaparehas ng nasa labas na gawain. Rule 100. Number 1. Mas mabuti kung mga industries and farmers ang dapat na napagtatrabahuan direkta sa administrasyon ng bilangguan at hindi mga private contracts. Number 2. Kung saan yung mga bilanggo ay nagtatrabaho sa bilangguan na dapat bayaran ng tama sa kanilang mga trabaho.
Yun lang.